Galak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinumpos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't na magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakita na tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo
kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang buktong na anak, upang ang sumampalataya sa Kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon,
nahayag na ang kaniyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito yung isa sa ating mga pinakapaborito na mga biblical verses. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito yung nasa unang talata ng ating ebanghelyo ngayon. Kung inyo pong mapapansin, ang ebanghelyo ayon kay San Juan ay malalim. Ito ay nagtatalaga ng mas malawak na pangunawa sa katotohanan tungkol kay Kristo. Kaya po kung mapapansin ninyo dito sa taas, si San Juan, dito po sa aking kanan, ang simbolo niya ay agila. Napansin niyo po ba dito? Ito po yung ating simbolo ng apat na ebanghelista. Ito si San Juan. Bakit po kaya agila? Ano ba ang characteristic ng agila? Ang agila ay mataas lumipad at malinaw ang paningin. Ang ebanghelyo ni San Juan ay hindi para sa mga mabababaw ang pag-unawa sa Diyos. Ang kaniyang ebanghelyo ay mataas, nangangahulugang makauunawa lamang ang sinumang mananampalataya kay Kristo ayon sa ebanghelyo ni San Juan, kung lumalim na at lumawak na ang kaniyang pag-unawa sa Diyos. Hindi na ito yung mga sitwasyon na magtatanong ka kung may Diyos. Tapos na yun. Hindi ito yung sitwasyong, bakit ako nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, nananampalataya naman ako. Tapos na yun. Yung mga phases o bahagdan ng ganong katanungan sa buhay ay tapos na. Dahil lumawak na tayo at tumaas na ang pag-unawa sa Diyos. Kung magtatanong pa rin kayo, kung masama ba ang anting-anting o hindi, ibig sabihin, hindi ka pa rin lumalago o tumataas sa pag-unawa sa Diyos. Kaya ang makauunawa lamang ng ebanghelyo ni San Juan ay yung tapos nang unawain ang mga preliminaries tungkol kay Kristo. Malalim na, lumawak na, nagtagal na ang ating connection sa Diyos. Kaya nauunawaan natin ang ibig sabihin sa mga salita ni Kristo ayon sa ebanghelyo ni San Juan. Kaya nga po tayong mga sumusunod kay Kristo at naniniwalang si Kristo ang ilaw ng sanlibutan, ito ay isang pagkakataong ilagay sa ating sarili na kung ako'y naniniwala sa ilaw, naniniwala ako sa liwanag, hindi na ako muli pang mamumuhay sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Kasalanan. Bakit ito sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Dahil ito ay resulta ng pakikipag-usap ni Nicodemo kay Kristo, na ang setting o setup ng pag-uusap nila heart-to-heart talk ni Nicodemo ay gabi. Gabi noon. At ang gabi ay sumisimbolo hindi lamang sa kadiliman,
kung hindi sa ignorance, sa evil, at sa kawalang pananampalataya. Kaya nang matapos ang pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus, si Nicodemo ay nagkaroon ng pagkakita sa liwanag at sumunod kay Jesus sa matahimik na paraan. Kaya ang katapusan ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Jesus na gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Eternal life. Ibig sabihin, ang ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung mayroong buhay na walang hanggan, eternal life, meron din pong eternal death. Mayroon ding pagkamatay na hindi na mabubuhay dahil ang kaniyang buhay sa mundo ay nabalot ng pagkakasala at hindi paniniwala. Ano ang pipiliin mo? Pipiliin natin siyempre bilang Kristiyano ang buhay na walang hanggan. Pero hindi ito inasnap, hindi ito madalian. Ito ay paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa dulo lamang ng ating buhay o sa bingit ng kamatayan. Hindi yung naghihingalo ka, tsaka mo lamang sasabihing, Lord, patawad sa lahat. Kaya po minsan nagkakaroon tayo ng misconception. Kapag ang tao'y namatay, palagi nating sinasabi, huwag kang mag-alala, kasama na siya ni Lord. Di po ba? Kahit alam natin na ang namatay ay maraming kasalanan. Kahit alam natin na ang lifestyle nung namatay ay walang ginawa kundi mag-inom, magsugal, at lahat ng mga bisyo ay nasa kaniya na. Tapos nung namatay, sasabihin ninyo, huwag kang mag-alala, kasama na siya ni Lord. Maling conception. Ibig sabihin, kahit tayo ngayong nabubuhay, tayo ay makatitingin at makapagsasabi kung tayo ba ay mapupunta sa buhay na walang hanggan. Ito ay proseso. Ang buhay ay paglalakbay mula kadiliman hanggang sa kaliwanagan na ibinibigay ni Jesus sa ating lahat. Ito ay libre. Ito ay kusang loob na ibinibigay ng Diyos sa lahat. Kaya po tinawag natin tong biyaya. Tinawag natin tong grace. Dahil ang biyaya ng Diyos ay libreng ibinibigay sa mga taong gustong sumunod sa Kanya at mamuhay sa kabila ng lahat ng paghihirap at ng kasalanan. Kaya po mauunawaan lamang natin ang salita niya ngayong, for God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos. Paano kung tayo naman ang hindi marunong magmahal? Ibinigay niya ang kaniyang anak, pero hindi natin kayang magbigay para sa kaniyang anak. Ito ay pagtawag sa ating lahat na lumago at lumalim at tumaas ang aking pag-unawa sa aking relasyon sa Diyos.
Hindi na ito relasyon ng nagtatampo ka sa Diyos. Tapos na yon. Hindi na ito relasyon ng Lord, pahingi po ng trabaho. Makahanap sana ako ng trabaho. Hindi na yon. Kumbaga, tapos na yung mga estado ng buhay natin na ganun. Tayo ngayon ay kalakbay na ng Diyos. Tayo ngayon ay naglalakbay na kasama ang Diyos na pinalalakas ng ating pananampalataya sa araw-araw. Dahil ganito magmahal ang Diyos. Buong-buong pagmamahal ang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kaniyang buhay at kamatayan sa krus. Hayaan po natin na katulad ni San Juan, tayo'y pumailang lang din sa pag-unawa kay Kristo. Tayo'y lumalim din sa pag-unawa ng relasyon natin sa Diyos. Wala nang isip bata. Ang mga bata sa pananampalataya ay pinaiinom ng gatas. Pero ang mga tumanda na sa pananampalataya ay kaya nang ngumuya ng mas malalim at mas malawak na mga realidad tungkol sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi natin pwedeng ilagay sa kahon ng ating kaisipan. Hayaan nating ang Diyos ang humulma ng ating talino at magkaroon tayo ng mas malawak, malalim, mataas na relasyon sa Kanya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kaniyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa Kaniya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan na Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan na Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan na Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang
Alleluia. Tumayo na po ang lahat. Mandalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapatay. Ipagkaloob mong kaming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, naming sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong lupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa Kanya
pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Announcement. Mga kadibuto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inaanyahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating ng May 1, 2025. Bukas na po ito, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.